Hello guys! Hello! Para to sa lahat ng Sagittarius, welcome Sagittarius. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy. Para sa lahat, general reading, so pwede kang makaresonate. Sagittarius, fairness. Wow! So, para to sa mga Sagittarius na posibleng makakaramdam sila ng unfair treatment, 'di ba? Yung parang sa loob ng trabaho, loob ng negosyo, sa relationship na feeling nila inaapi sila. So, sa linggong ito, kung pakiramdam mo inaapi ka, posibleng yung situation na to ay magbabago. So, makukuha mo yung karapatan mo, parang may paglalaban mo yung karapatan mo, or makukuha mo yung fair treatment na hinahanap mo. Okay, power. So, yun, empowerment. So, nakikita ko siya dito na, okay, so dito, sinasabi sa'yo, Sagittarius, na makukuha mo yung empowerment. Okay? Makukuha mo yung empowerment na deserve mo. Okay? So, big sabihin niya, you're empowered, na parang sobra-sobra yung confidence na mararamdaman mo sa linggong ito. Dahil, siguro for several years na hinahayaan mo lang na api-apihin ka, ganyan-ganito. But now, this week, sinasabi na you have the power to protect yourself. You have the power na ayusin yung mga dapat ayusin, yung mga imbalances sa buhay mo, yung mga pang-aapi, or kung ano man na mga issues na ibinabato sa'yo na negative. Okay, first card sa third deck natin is Seven of Pentacles. Pwedeng may hinihintay ka. It's either naghihintay ka ng payouts, payments. Ano ba yung hinihintay mo? Paki-comment sa comment section. Kasi yung Seven of Pentacles is parang trinabaho mo na siya. So, hinihintay mo kung ano yung result niya. Pwedeng exam, pwedeng magtitake ka pa lang ng exam, nag-review ka. So, nakikita ko siya dito na naghihintay ka. Isang excitement yung nararamdaman na to eh. Excited ang Sagittarius na to sa perang hinihintay niya. So, pwedeng naghihintay siya ng bonus niya, ng 13-month pay, ng salary, inheritance, payouts, payments, or ano pa man. Okay. Kaso lang, mag-iingat ka kasi since nandito yung isang barahan na sinasabi na you have the power to protect yourself, you have the power to receive love, protection, ipaglaban yung karapatan mo. Mag-iingat ka kasi may mga tao sa paligid mo na likas na inggitero, inggitera, ayaw nilang masapawan. So, pwede kang ma-involve sa mga pag-aaway, sa diskusyon na maghahantong siya sa distraction. So, it's a temptation. So, mag-iingat ka. Yung Five of Swords na to is para siyang if may mga talks na mangyari ngayong linggong ito na negative yung alam mo yung nagsisigawan na, nagmumurahan, let go the situation kasi hindi yan makakabuti sa'yo. Sa usaping trabaho, sinasabi sa'yo dito na lahat ng hard work, lahat ng ginagawa mo, lahat ng energy, lahat ng oras na binibigay mo sa trabaho, respeto sa katrabaho, ay posibleng ibabalik sa'yo ng universe in a positive way. So, parang sinasabi sa'yo dito na instead na mag-focus ka sa mga taong toxic, mga taong mahilig manloko, mahilig mang-api, mag-focus ka na lang sa trabaho mo or sa ginagawa mo. Nandito yung Wheel of Fortune, tapos the Standing Stone 11. So, sinasabi dito na walang sino man, Sagittarius, ang makakapigil sa pagtatagumpay mo. Walang sino man ang makakapigil sa success na matatamasa mo. Walang sino man ang makakapigil sa pagbabago, sa transformation na magaganap sa buhay mo, lalo na sa usaping financial. May the World card ka dito, so ibig sabihin na to, merong mga nakatadhanang magtapos sa buhay mo. So, pwedeng may ma-accomplish ka, sa stability siya, so family, pwedeng may kapamilya ka na may accomplishment siya or achievements na madadamay ka sa recognition and awards, rewards. Parang ganun kasi, 'di ba? Family 'yon eh.
So, 5 of Cups, may iba sa'yo dyan na posibleng nangihinayang kayo sa relationship na mayroon kayo sa ngayon, sa effort nyo, parang ganyan-ganyan to. And yung Knight of Swords is sinasabi na may incoming na parang wish fulfillment. May wini-wish ka lalo na sa usaping relationship. Meron kang minamanifest na tao na posibleng darating sa'yo. And at the same time, meron kang financial new beginnings. Especially trabaho. Like trabaho sa ibang bansa, trabaho sa Pilipinas. Ang posibleng minamanifest nyo. Okay, dito naman, High Priest, sinasabi sa'yo na makinig ka sa sinasabi ng intuition mo. Kung nag-a-apply ka pa lang ng trabaho or may trabaho na, make sure na pakinggan mo kung ano yung sinasabi ng katawan mo. Baka yung katawan mo pagod na, tapos trabaho ng trabaho. Lalo na yung mga nasa graveyard shift or sa graveyard na trabaho. The Lord of Shadows, may mga negative energies ka na kailangan mo nang alisin. Mag-iingat ka kasi yung linggong ito, dalawa yung baraha mo na nagsasabi na may mga taong masasama ang ugali, masasama yung intensyon na nakapaligid sa'yo. Lalo na sa pamilya, sa pera, mag-iingat ka sa pagtitiwala. Lalo na sa paghawak ng pera. Kahit sabihin mong asawa mo yan, boyfriend, girlfriend, kapamilya, ingat-ingat ka dahil pwede kang lokohin. Okay? So, 3 of Pentacles, business partnership to. So, yun, sa business, mag-iingat ka kasi pwede kang maloko. And Ace of Cups, sinasabi na isang Sagittarius ang sobrang masaya kasi isa sa mga wini-wish niya or hinihintay niya na opening, business opening or work or company, isang company yung minamanifest niya na pasukin ay posibleng possible na ngayon. So, 6 of Cups, ang dami mong marirealize sa araw na ito, lalo na yung mga efforts na ginawa mo sa past, yung mga sakripisyo mo, yung mga nasayang na pera, yung mga happy moments, mga malulungkot, mga regrets mo and fears, posibleng maalala mo siya sa araw na ito. Sa relationship, nakikita ko siya dito na sobra-sobra kang magmahal. Diba? Yung parang isang Sagittarius to na wala nang tinitira sa buhay niya, sa katawan niya, sa sarili niya, kasi binibigay niya lahat-lahat. Nakikita ko siya dito in the few years, pagsisisihan mo kung bakit mo binigay yung lahat-lahat. So, ngayon pa lang, sinasabi sa'yo dito na kailangan mo nang maging selfish. Hindi sa pagiging selfish, pero kailangan mong self-love. Mahalin mo muna yung sarili mo bago mo ibuhos lahat. Kasi dito, di ba, walang tira. Ibubuhos mo talaga, lalo na sa trabaho or sa relationship. Thank you guys. Bye!